Proyekto Helmo. Nagulat itong si Brenda nang sabihin ni Agnes na nobya ako ni Roy. Para itong nagalit tapos nagsalita daw si Agnes na, "Huwag mong gagalawin yan, Brenda. Maghintay ka lang. Huwag ngayon. Dapat kaibiganin mo si Melody. Kasi pag dumating ang ugsad, mapapakinabangan mo siya." Ngumisi ito. Tumangutang naman si Brenda. Takang-taka si nanay nun. Pero hindi niya pa rin maintindihan o wala talaga siyang idea kung ano ba ang pinagsasabi ng mga ito. Tinanong ni nanay kung nasaan si Roy. Sa taniman umano, sinama ng kanyang ama. Gabi na umano dadating ang mga yon. Manghuhuli pa daw sila ng baboy damo para ihanda sa kasal nila. Medyo nawirduan si nanay sa mga salita ni Agnes pero hindi niya na lamang pinansin. Sabi pa ni Agnes, baka daw gustong mag-usap ni nanay at ni Brenda nun. Maunguha umano muna siya ng gugulayin sa tanghali. Umalis ito. Naiwan sila Brenda at nanay. Gusto sanang sumama ni nanay para manguha ng gulay pero dali-daling umalis si Agnes nun. Nang sila na lamang ni Brenda, tinanong niya ito kung saan ang bahay nito. Sinabi naman ito na nasa malapit lang. Itinuro niya ito sa may kakahuyan. Napansin ni nanay na bakit madamo? Kumbaga saan siya dumaan. Doon niya rin niya nakita na ultimong yung bahay ng tinutuluyan niya. Maraming damo sa paligid. Ugsaran yung tawag doon, Sir Seth. Kumbaga, parang hindi nalilinisan ang paligid ng bahay. Naisip daw ni nanay na tamad ang mga tao dito. Siguro abala sila sa pagbubukid. Nasanay lamang kasi si nanay na malinis ang bakuran. Doon kasi sa kinalakihan ni nanay sa mga magulang niya ay puro malinis at magagandang bulaklak ang nakatanim. Pero doon, kahit ano, wala. Basta purong damo lamang ang paligid ng bakod o lupain ng kada bahay sa lugar. Doon na ikinuwento ni Brenda na hindi tunay na kapatid ni Agnes si Roy. Nagulat man si nanay pero hindi siya nagpahalata nun. Tinanong niya na kung inampun lamang daw ba si Roy nun. Ayon dito kay Brenda, 3 taong gulang pa lamang si Roy nang namatay yung nanay niya dahil kinain umano yon ng mga aswang. Nagulat si nanay kung bakit nasabi rin ni Brenda yon o baka tinatakot lamang siya nito. Dagdag pa ni Brenda, buntis umano ang tunay na nanay ni Roy nang pasukin ito ng aswang sa bahay nila habang nag-iisa lang dahil wala ang kanyang ama. Tinanong pa ni Brenda si nanay na, "Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo? Sumama ka dito nang wala kang kakilala." Nainis man si nanay ay sinagot niya itong nakangiti. Sinabi ni nanay na mahal niya si Roy. May tiwala ito sa lalaki na hindi siya pababayaan. Bigla na lamang tumawa itong si Brenda at nagsalita ng, "Ewan ko lang kung makita mo ang tunay na pagkatao ni Roy." Nakangisi pa umano ito habang sinasabi yon. Takot si nanay nun. Kinagabihan, hindi na nga hinintay ni nanay si Roy. Dahil ang sabi ni Agnes ay kagabihin ito dahil manghuhuli pa nga sila ng panghanda sa kasal nila at kaarawan ni Roy. Kumain na lamang siya at nahiga na rin.
Wala namang TV or kuryente na pwede kang manood. Madilim din yung dalawang ilawan o gasera. Kaya nahiga na lamang siya. Iniisip ni Nanay yung sinabi ni Brenda. Kung ano ba talaga ang pagkatao ni Roy. Napapaisip siya kung paano kung totoo ngang aswang itong si Roy. Napapatanong rin siya na kung totoo man yon, ay kaya niya kayang pakisamahan itong si Roy bilang aswang. Kasi siyempre mula pa nung bata siya, laging panakot ng mga kapatid pati ng mama niya ang tungkol sa mga aswang. Sa gitna ng pag-iisip na ito, napasabi na lamang si Nanay na bahala na. Kasi pag naiisip niya ang mukha ni Roy, gumagaan ang pakiramdam niya at napapangiti siya. Alam niya at ramdam niya na mahal siya nito. At mahal niya rin ito. Kaya kahit ano pa, buo ang pasya niya. Bahala na umano. Kinaumagahan ay wala pa rin si Roy at ang tatay nito. Kaya nag-alala na siyang tinanong si Agnes at ang sabi ay mamayang hapon daw darating. Nang tinanong niya si Agnes kung totoong hindi niya tunay na kapatid si Roy, nasagot na lamang ni Agnes sa kanya. Nasabi na pala ni Brenda. Umuo si Agnes. Kumpirmadong hindi niya tunay na kapatid ito. Kasi namatay nga yung nanay niya. Tapos ay hindi na bumalik ang tatay niya noon. Inampun na lamang siya ng mga magulang ni Agnes. Tinuring siyang tunay na anak. Ang ipinagtataka lamang ni Agnes ay kung bakit bumalik pa ito dun sa lugar nila. Nagsabi umano ito na aalis na siya dahil ayaw niya na dun sa lugar na yon. Sinabihan naman umano siya ni Agnes na kung aalis siya ay wag na siyang bumalik. Pero yun nga, nagawa pa rin itong makabalik at meron pang kasamang babae o dayo. Pinaghanda ni Agnes si Nanay dahil mamayang gabi na umano ang kasal nito at ika-11 kaarawan ni Roy. Kabilin-bilinan nito ni Agnes na ihanda umano ni Nanay ang sarili niya. Nakita ni Nanay na may ginawang parang kulungan na kawayan. Yung pag tumayo ka ay tamang-tama lamang umano, yung tangkad. May mga dumarating na ring tao, mga babae, lalaki pero wala siyang nakitang bata. Puro umano may mga edad na at parang abala ang mga ito. Pero hindi pa rin niya nakikita si Roy noon. Yung ibang bisita ay sa labas lamang kumain habang sila ni Agnes ay doon sa loob ng bahay. Sabi ni Agnes, pagkatapos daw kumain ay matulog daw muna si Nanay para makapagpahinga. Pero Sir Seth, pagkainom niya ng tubig ay agad umano siyang inantok at hindi niya na maalalang nakatulog siya. Naalimpungatan si Nanay nung may kamay na humawak sa kanyang palad. Yung parang ginigising siya. Naririnig niya na may sumasambit ng pangalan niya, kaya dumilat siya noon. Gulat na gulat siya dahil hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil nakatayo si Roy sa harap niya. Parang basa na malagkit. Hindi niya umano sigurado kung galing ba sa putikan pero basa yon. Malagkit na parang langis na madumi na maitim. Pero sigurado siyang si Roy yon. Lumingali nga siya. Medyo madilim na. Ibig sabihin ay humaba ang tulog niya noon. Tiningnan niya si Roy at tinanong kung bakit ganon ang anyo niya. Ang alam niya, seremonya ng kasal yon. Birthday pa nito,
bakit hindi ito nakadamit ng maayos. Ang isa pang ikinagulat niya ay kung bakit naroroon siya sa loob ng kulungan. Oo, Sir Seth. Nagising ang aking ina na nasa loob ng ginawang hawla. Pinagtutulungan kasi itong gawin ng dalawang lalaki sa kulungan na yon. Tapos saradong-sarado daw yon. Yung takip sa bandang itaas na kawayan. Yung tipong ang ginawa, Sir Seth, ay pinasok muna siya sa loob. Tapos pinakuan sa may labas. Isa pa, napansin niya na nakaputi na siya noon. Dito na kinabahan si nanay. Naisip niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Brenda. Baka siya ang gawing alay pero kasi Sir Seth, hindi na siya birhen para gawin sa kanya yon. Iba yun naman yung madalas na inaalay sa mga ganong klaseng kulto. Dapat birhen. Pero siya hindi. Nagkaroon na siya ng anak kaya takang-taka siya kung ano ang gagawin sa kanya. Nag-iiyak na siya. Hinawakan ni Roy ang dalawa niyang kamay at binulong ang mga katagang. Mahal kita. Sana mahalin mo rin ako ng taos-puso. Pangako ay makakaalis tayo dito at sana ay hindi magbabago ang pagtingin mo. Litong-lito si nanay noon. Yung takot na baka mamatay siya nang ganun-ganun na lamang. Yung kakainin siya habang buhay siya. Tinawag na si Roy ng tatay niya pagkatapos noon. At sa harap mismo ng kulungan kung nasaan siya, kinuha ng tatay ni Roy ang isang baboy na itim. Nagbunyi, nagsigawan ang mga nakapaligid na mga lalaki. May mga babae pero nasa likuran. Halos ganun sila lahat. Madungis, nakahubad. Na ang natira ay pang ibaba. Yung iba ay parang nakapanloob lamang. Si Roy ay nakashort ng itim na maikli. May malaking siga sa gitna. Wala siyang nakita na mga kaldero o anumang lutuan. Basta apoy lamang na ang amoy ng usok ay mabaho para sa kanya. Takot na takot si nanay noon. Wala ni isang tutulong sa kanya doon. Wala siyang kamag-anak kundi si Roy lamang talaga ang inaasahan niya sa mga panahon na yon. Muli ay narinig niyang tinawag si Roy ng tatay niya. Sabi nito, "Halika Roy, at umpisa na natin ang seremonya." Nilagay ng isang lalaki ang papag sa gitna. Tapos ay may dalawang lalaki na bitbit ang isang malaking baboy na kulay itim. Yun ang baboy Ramon na sinasabi nilang pinangaso nila noong nakaraang araw. Nilapag nila ito na may nakalagay na dahon ng saging. Ginilitan sa leeg at halos hindi makapalag ang baboy dahil nakatali ito ng mahigpit na nakabaluktot. Biglang nanlaki ang mga mata ni nanay noon. Nang sinahod ng tatay ni Roy ang dugo sa palanggana. At nung may naipon na ay doon sinandok ito ng baso. Pagkatapos ay ininom. Hindi makapaniwala si nanay na sunod-sunod na silang nagsandok at tinungga na akala mo ay inuming normal na iniinom ng mga normal na tao yung dugo na yon. Pati si Roy, si Agnes ang nanay nila at ang ibang naroroon ay ganun din ang ginawa. Ininom ang dugo ng baboy. Diring-diri umano si nanay nun. Nasusuka siya habang titig na titig sa lahat. Lalong-lalo na kay Roy. Sumigaw si nanay. Tinawag si Roy. Biglang parang naalimpungatan si Roy nun. Nagsitinginan silang lahat kay nanay. Biglang kumuha ng kalahating baso ang tatay ni Roy
at ibinigay kay nanay. Sabi nito, kunin mo ito, tanda ng pag-iisa mo sa amin. Kung tanggap mo si Roy, inumin mo ito. Habang ang mukha ng tatay ni Roy, nakakatakot tumano. Puno ng dugo ang bunganga nito. Napakalansa ng simoy ng hangin. Nakakasuka. Kinuha ni nanay ang baso na pulang-pula sa dugo at may mga nagtutulo pa ito sa labas mismo. Pumikit ang mga mata ni nanay ng halos kalahating minuto. Nagdasal siya at nang magmulat ay kinuha ang baso sa tatay ni Roy. Malagkit ito pero hinawakan niya ito ng 2 kamay. At bago niya tinungga ay sinabi niya mismo sa tatay ni Roy na mahal ko ang anak mo. Minahal ko siya kahit hindi ko pa siya lubusang nakikilala. At kung sa paraan lamang niya ito, pahihintulutan mo kaming makapamuhay ng kami lamang kahit na ano pa ang mangyari sa amin. Tatanggapin ko ng buong buo ang kanyang pagkatao. Para ito sa'yo, Roy. Kasabay nito ay iniunat ni nanay ang kamay niya na kumbaga sinyalis na kumakampay ito. Kahit takot man ay pinilit niya pa rin magkunwari at tinungga ang laman ng baso. Mainit, malansa, pero pinilit niyang lunukin ito. Hindi naman siya siguro mamamatay nun. Naisip niya na mas nakakatakot kapag siya ang kinain. Pagkatapos niyang inumin yon, halos hindi makapaniwala ang tatay ni Roy. May parang natuwa, may parang nainis. Yung iba ay nilantakan ng karneng hilaw, pero sa likod ng mga kalalakian, may isang babaeng galit na galit. Nanlilisik ang mga mata nito. Nagbabaga. Sumisigaw ito. Napapatayin kita. Akin lang si Roy. Hindi mo siya makukuha. Masasabi pa rin umano niyang tao ang babaeng yon. Pero yung mga buhok nito ay tumatayo na parang mga walis. Halos sinakbang lamang niya ang kinaroroonan ni nanay. At kung hindi pa ito nakakulong, sigurado na maaabot siya nito. At ewan niya lang kung ano ang gagawin sa kanya. Madali namang hinablot ni Roy at ng tatay nito at parang bolang hinagis yung babae. Pero hindi man lamang ininda ng babae ang kung anong sakit na naramdaman niya sa katawan niya. Sumigaw ang tatay ni Roy. Nahayaan na lamang natin sila. May pinagkasunduan tayo at nangako tayo na kung may tatanggap sa anak ko, papayagan natin siyang mabuhay ng normal. Siguro, sa sobrang takot ni nanay, nandilim ang paningin niya. Wala na siyang nakita. Hindi niya namalayan kung anong nangyari. Naramdaman na lamang ni nanay na may humahaplos sa kanyang noo. At nung idilat niya ang mata niya, si Roy agad ang nakita niyang nakangiti. Halatang bagong ligo ito. Hindi man nangangamoy ng sabon o shampoo pero basa yung buhok at malinis na rin siya noon. Nakadamit na rin ito. Ang sabi nito, "Salamat sa iyo. Mahal mo nga ako. Handa mong gawin ang lahat para sa akin." Naluluha na umano ito, sabi ni nanay. Dagdag pa ni Roy, ang Diyos na umano ang bahala sa kanila kung anong kahihinatnan. Basta ang mahalaga ay magkasama silang dalawa. Huwag umanong mag-alala si nanay. Hindi umano siya magiging aswang. Totoong baboy umano ang kinatay nila. Tugo lamang ng baboy ang pinainom sa kanya.
Wala nang hinalo pang iba. Hindi umano makakasama kay nanay yon. Mailalabas niya rin yon. Alam ni Roy na natatakot si nanay nun na kung sakaling isa na rin siyang aswang ay hindi na siya makakauwi sa kanyang lugar. Dahil ang ama nito, Sir Seth, ay may mga panangga laban sa aswang. May punyal itong saway at buntot ng pagi na may mahabang binsol. Sinabi ni Roy sa kanya na wag na siyang mag-alala. At gaya ng pinangako niya nung gabi na yon, ligtas na sila. Makakaalis na sila doon. Na hindi na nila hahabulin si Roy. 10 na magiging apo nila ni nanay. O kahit ang buo nilang angkan. Bali ganito pala ang nangyari, Sir Seth. 3 taon pa lamang si Roy noon nung namatay ang tunay niyang ama. Dahil nga sa lasinggero ito kaya nag-amok at nabaril ng isang sundalo. Kaya yung nanay niya na buntis ng 4 na buwan ay naiwan noon. At dahil nga maraming aswang sa lugar na yon, nabiktima ng aswang ang nanay niya. Natagpuan ito na wakwak ang tiyan. Wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. Wala na rin buhay. Dito na din yung papasok na kahit papano may mga puso ang mga aswang. Dahil inampon nila si Roy. Inampon siya ng mag-asawa. Dinala nila sa kanilang lugar sa liblib. Hindi ko na lamang sasabihin ang tunay na address, Sir Seth. At nung nagkaisip na si Roy, nakikita sila lagi na kumakain ng hilaw na karne. Pero hindi pa naman siya nakakakita na kumain ng tao. Yung mga kinakain lamang ng mga magulang niya ay manok, itik o baboy. Basta hilaw. Yung sa kanila naman ang ate niya ay niluluto nun. Pero yung basta pakuluan lang, ayos na. Kaya kapag nakakapunta si Roy sa baryo, kumakain talaga siya sa restaurant dahil masarap umano talaga yung luto na. Kesa doon sa bahay nila, na tanging laga lamang ang ginagawa nun. Nang magkaedad na siya ng 17 taong gulang, nagpaalam siya sa tatay niya at nanay na magtatrabaho sa ibang lugar. Dahil ang gusto niya talaga ay mabuhay ng maraming kaibigan at makakain ng masarap na lutuin. Pero hindi siya pinayagan. Bagkos sa murang edad, gusto na siyang ipaasawa sa tagaron, sa kanila. At ang alam niya ay mga aswang ang pamilya nito. Dahil ayaw ni tatay, naglayas siya. Nagpunta siya sa syudad ng Bacolod. At ang hindi niya maintindihan kung bakit natutuntun pa rin siya ng kanyang ama at ng kanyang ina kahit na saan siya magpunta. Sabi pa ng tatay niya, kahit anong gagawin niya, matutuntun at matutuntun pa rin siya. Pinakiusapan niya ang tatay niya na hayaan na muna siyang makapag-ipon. Uuwi din siya. Kaya nung nasa edad 19 na taong gulang ay umuwi siya at gusto niyang harapin kung sino ang babaeng nakatakda sa kanya. At ito na nga, ay walang iba kundi si Brenda. May itsura naman si Brenda ayon kay Roy at kay nanay. Palangiti ito, pero wala talaga siyang nararamdaman dito, kahit katiting. Dahil siguro alam niya na aswang ang pamilya nito kaya kahit papano ay nandidiri pa rin siya. Pag naiisip niya na magiging aswang din siya. Kaya nang umuwi ito sa bahay nila, humingi ng paumanin si Roy na hayaan na siyang maghanap ng babaeng mamahalin niya talaga. Ikinagalit ito ng kanyang ama. Dito ay sumabat naman si Agnes. Kahit papano ay napamahal na rin kasi si Agnes dito kay Roy. Ito kasi yung laging nag-aalaga sa kanya tuwing gabi na wala ang kanyang mga magulang. Ito din ang katabi niya gabi-gabi noon. Pinakiusapan ni Agnes ang kanyang ama. Pinagbigyan si Roy noon ng tatay niya
na kung makahanap siya ng babae na handang tanggapin siya, ay papayagan siyang umalis at kalimutan sila. Kumbaga Sir Seth, bigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal. Kaya umalis si Roy noon. Maraming lugar sa Negros ang pinuntahan niya. Lahat ng mabibigat na trabaho ay kinaya niya. Mahanap lamang niya ang tunay na pag-ibig pero bigo siya. Niloloko lamang umano siya. At ang iba, piniperahan lamang siya noon. Inuutangan na hindi na binabayaran pa. Pero noong nakita niya si nanay, nabighani daw siya dito gawa ng cute ito sa paningin niya. Maamo ang mukha at may pagkamistisa. Matangos din ang ilong nito. Bago din siya doon, bagong lipat sa trabaho nang makita si nanay. Nung una ay nag-alangan siya kasi akala niya ay totoong magtiyahin si nanay at yung amo niya. Kaya natakot si tatay na ligawan si nanay noon. Kaya nung naghiwalay sila, binaliwala niya ito. Hindi niya akalain na yun pala ang tunay niyang pag-ibig. Nasa kay nanay pala ang lahat. Hindi po nakapag-aral si Roy. Ni hindi siya marunong magbasa o magsulat pero tinanggap ni nanay yon. Pero ganun pa man, matyaga si Roy, masipag, may determinasyon. Nagsikap siya dahil may lupain naman sina mama at dahil lahat ng kapatid niya ay nasa Maynila na at hindi nila kayang magtrabaho sa bukid kaya ipinaubayan nila kay Roy ang lahat. O nga pala Sir Seth, nang umalis si Roy at nanay sa lugar nila, umuwi sila sa Capiz sa mga magulang ni nanay noon. Tinanggap sila ng magulang ni nanay dahil ayaw na nilang umalis pa si nanay. Tinanggap nila si Roy, ipinakasal, pinabinyagan si Roy dahil wala itong papeles. Iniba ni Roy ang pangalan at apelido niya dahil sa nalaman ni Roy na ang tunay na magulang niya ay iba ang apelido nun. Kaya nagpatulong ito na magawan siya ng birth certificate at ipinangalan niya ito sa kanyang tunay na ama. Hindi man siya nabigyan ng tunay na birth certificate nun. Sa abogado na lamang Sir Seth kasi wala nang pipirma sa birth certificate niya. Sa ngayon, 5 kaming magkakapatid. Puro babae yung panganay at pangalawa. Yung isa kong kapatid ay tapos na ng kursong medtech at nursing. Ako naman, nasa second year college na bilang isang criminology student. High school naman ang 2 kong kapatid. Dito ay napatunayan na may tunay at wagas na pag-ibig. At kahit anong hirap ang napagdaanan nilang dalawa, buo pa rin ang pamilya. Buo pa rin kami. Kasama ang aking ina at ang aking amang si Roy. Ito din ang rason, Sir Seth, kung bakit wala kaming nakilalang kamag-anak sa side ng aming tatay. Magmula noon ay kinalimutan na ni tatay ang lugar na yon at nanumpa na hindi na siya aapak sa lugar na kanyang kinalakihan. Si Dong naman na ex ni nanay, nang malaman niya na nagtanan si nanay at tatay Roy, umuwi siya sa Iloilo at hindi nagtagal, nabuntis niya ang babaeng kasakasama niya lagi habang nagtitiis si nanay sa bahay ng kanyang tiyahin. At dahil sa ang relihiyon nila, ay hindi pwedeng hindi nila pakasalan ang babae kapag nabuntis. Wala siyang choice. Ikinasal sila.